disyerto sa Kuwait. Napipilitang kumain ng bayawak ang 39 na Pilipino dahil mahigit 3 buwan na nilang hindi natatanggap ang kanilang sweldo. Noong una sinabi sa akin yung storya, ang tumatak sa isip ko talaga yung kumakain sila ng bayawak. Parang, anong klaseng kumpanya ito na hinahayaan ang mga trabahador nila na walang sweldo sa loob ng 3 buwan, tapos hindi pinapakain, hindi binibigyan ng sapat na tubig, tapos kailangang manghuli ng bayawak sa disyerto para lang makasurvive sa isang araw. Nung nakita ko yung kanilang mga asawa, tinanong ko sila kung ano yung problema nila. Sinabi nila isa-isa yung concern nila sa kanilang mga asawa. Tumatawag ka. Ano yung exactly sinabi nila? Bakit daw gano'n? Hindi lang talaga sila pinasusweldo? Delay po ang sahod nila, tapos yung inaano nila, expire na yung ano nila, ID nila, hindi sila makalabas. Ano sabi ng amo? Ayun, puro pangako, pinapangakuan din po sila. Kumuha sila ng video para kahit papano hindi man sila makapag-chat sa inyo, kahit papano ay makapagbigay sila ng mensahe sa inyo ng personal na nakikita niyo yung mukha niyo. Kasi iba pa rin yung nakikita mo yung mukha kesa yung nagte-text lang. So, panoorin natin yung video, mga mensahe para sa inyo ng mga asawa ninyo. Sa lahat po ng sa GMA, kayo pa magkasakit dito. Sa pamilya ko, asawa ko kay Shirley. Mahalaman kita. Nawa ko sa kalagayan niya doon. Sinabi niya na pag in-hospital siya, mag-isa siya, wala nag-asikaso sa kanya. Baga kung nandito siya, maalagaan ko siya, mababantayan ko. Tinanay na ako fireman dito. Malaking gulong po yung aking pinagampanan dito yung Bidong Connect. Message ko sa pamilya ko, mag-face na lang sila dyan. Baka sakali makahanap ako ng mas maganda pa rito. Kahit ako, hindi ko napigilan na mahabag din nung pinapanood ko. Lalo na nung naririnig ko yung asawa ni Shirley na sabi niya, huwag ka mag-alala. Sabi niya, okay lang kami dito. Pero nakikita mo sa mukha ng lalaking yun na hindi siya okay. Nakikita mo sa mukha niya na nahihirapan siya. May 11 nang unang lumapit ang mga trabahador sa Embahada ng Pilipinas para iparating ang kanilang kondisyon. At nitong Biyernes, ipinarating ng Philippine Labor Office sa Kuwait ang magandang balita. Nagalitan ko talaga ang human resource at saka legal officer nila na umattend sa aming hearing na bakit nila pinabayaan na ang mga Pilipino na nagtatrabaho ng maayos ay hindi nila pasahurin sa tamang panahon. Dahil ang cash flow ng mga manggagawa ay napakahigpit. Ang katwiran nila na hindi raw sila binayaran ng principal employer. Sunod na sahod ay ibabayad naman sa sunod na buwan, which is June. No? June 14 din babayad. Yung mga walang mga visa ay nire-renew right then and there. Nagkaroon ng pag-uumpisa ng pagre-renew ng visa. At para hindi sila ma-expose sa risk. Ipinakita namin sa mga asawa ng mga OFW ang sagot ni Labor Attaché Jimenez sa Kuwait. Na medyo parang diskumpiyado sila, parang iniisip nila, totoo ba yan? Parang ganon. Tapos nung narinig nila na very specific yung mga pangako ng Labor Attaché, very specific, may records pa siyang pinakita na talagang eto yung ginawa namin at eto yung gagawin pa namin. Kahit paano naniwala sila Naniwala sila at nagtiwala sila na talagang matutupad itong mga pangakong ito. Tapos, ang pinaka-importante, ang ticket pauwi dito sa Pilipinas ay dapat sagutin ng kumpanya. Kapag hindi masasagot ng kumpanya, ang agency dito sa Pilipinas ang dapat sumagot nun. Sana yung sinabi ng labor sa Kuwait, sana nga matupad
lalo na yung pag-uwi nila dito sa Pilipinas na sagutin na ng company para hindi na kami mamroblema kung sa kami magkakagalap na ipapamasahe nila para na makauwi sila dito. Sana lang talaga yung pangako na ito ay tutuparin po talaga. Kasi hindi rin po kasi kami titigil, nagkukulitin din talaga namin yung ating embahada sa Kuwait, yung ating mga labor attaché sa Kuwait, na talagang tuparin nila yung pangako nila. Sa ngayon po, hindi po namin masasabi kung ito'y nalutas na. Medyo nagkakaroon na po ng konting linaw ang aming hinaing. Nabigyan nga po kami ng isang buwang sweldo. At po, ang in-expect namin, maasa pa rin po kami sa ating pamahalaan na sana tulungan pa rin kami dahil sa totoo lang ayaw na namin dito na magtrabaho pa dahil alam na po namin ang sitwasyon dito.